Ang aking naipangako na sasagutin din ngayon ay kaanib din ng dating daan. Pero ito ay gustong-gusto na magpabautismo. Kung loobin ng Panginoon, nagkausap kami ni Pastor Bjorn. Ngayong Sabado ay mabautismuhan po siya at ang iba pong mga viewers po natin. Mula po dito kay nagpapakilalang si Christian, Brother Gomer. Ang sabi po niya rito, bro, ask lang yung malaking kapighatian ba sa SDA? Yung malaking kapighatian ba sa SDA po ba yan din ang sign na hinihintay bago dumating si Kristo? Yung kapighatian. Yan, Brother Gomer. Sa atin bang mga Seventh Adventist, itong kapighatian ay mangyayari din ayon sa ating pagpapaliwanag bago dumating si Kristo? Brother Gomer? Tama yan, kapatid, na nagtanong kasi ito po ay nakatala, Brother Johnson, maliwanag talaga sa Apokalipsis 13 na kung ating pag-aaralan ito yung huling gagawin ni Satanas, Brother Johnson, para at least yung mga tao ay talagang pasasambahin niya sa kanyang sarili. At ito ay talagang magkakaroon ng kapighatian sa puntong ito sapagkat ang sabi dito, Brother Johnson, sa Apokalipsis 13, no? At ang talata ay 15 hanggang 16 ay ganito po yung ating mababasa sa talatang ito. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At lahat, maliliit, malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at mga laya. At mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So makikita natin dito, kapatid, na talagang itong kapighatian na ito ay mangyayari sapagkat nakatala ito sa banal na kasulatan at ito ay dito magkakaroon, Brother Johnson, nung tinatawag na separation doon sa tunay na mananamba sa Diyos at sa mananamba doon sa hayop. Na ang nire-represent itong hayop na ito ay walang iba, of course, si Satanas. At yun ang gusto ni Satanas na mangyari, na siya ay sasambahin. At yung mga hindi sasamba sa kanya, ang sabi rito ay ipapapatay. Ang una ay hindi makakabili, hindi makakapagbili. So yun yung first stage, Brother Johnson. Ang ibig sabihin, dito sa puntong ito, ay kung ikaw ay hindi makakabili, ay anong gagawin mo, Brother Johnson? Yeah. Talagang mapipilitan kang tanggapin yung kanyang tatak para ikaw ay makabili at mabuhay. Pero kung ikaw naman ay magiging matibay, abay ang susunod dito ipapatayin niya na. No? Yung ayaw tumanggap ng kanyang tatak ay talagang papatayin. At dito makikita natin, Brother Johnson, yung pagkakaiba ng tunay na mananamba sa Diyos at saka yung sasamba sa hayop. Kaya nga kung babasahin natin na patuloy itong 14, Brother Johnson, sa talatang 9, ay ganito yung ating mababasa dito sa Apokalipsis. Ang sabi niya rito ay ganito, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So ito naman yung counter na babala, Brother Johnson. Doon sa 13, makikita natin, yung hindi sasamba doon sa hayop ay hindi makakabili, hindi makakapagbili, at ipapapatay, ang sabi doon, yung hindi sumasamba. Pero pagdating dito sa 14:9 naman ng Apokalipsis,
ay ito naman ay babala naman doon sa mga tatanggap naman nung tatak ng hayop. Ang ibig sabihin, maaring sila'y napilitang tumanggap sapagkat takot silang mamatay, or maaring sila'y tumanggap sapagkat hindi nga nila kayang hindi bumili. Eh paano ka nga naman mabubuhay kung hindi ka bibili? So mapipilitan sila na tanggapin. Pero ang babala ng Apokalipsis 14, yung tumatanggap naman ng hayop, ng tatak ng hayop, ang sabi dito, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kordero. At sa talatang 11, at ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So ito'y napakahalaga, Brother Johnson, na kailangan ito ay mapag-aralan ng sino mang mananampalataya. Bakit? Kapag hindi ito naintindihan kung ano yung tanda ng hayop at kung ano yung tanda ng Diyos, ay maaaring madaya ang mga tao, Brother Johnson. Hindi nila alam na tinatanggap na pa nila yung tanda ng hayop. Kaya importante rito, malaman ng tao, ano ba itong tanda ng hayop na ito? Para ito'y dapat maiwasan ng tao. Di ba, Brother Johnson? Tama. Kaya dito, kung titingnan mo ang contrast ng tanda ng hayop, pansinin po ninyong mabuti mga kapatid. Yung nagsitanggap ng tanda ng hayop, ang sabi rito, iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos. Pero pagdating sa verse 12, ang sabi dito sa verse 12, mga kapatid, ay ganito. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So nakita nyo rito, kung inyo pong titingnan yung contrast nung tanda ng hayop, ay pagdating sa verse 12, yung pagtsatsaga ika ng mga banal. Ano yung ginagawa nitong mga banal na ito? Ang ibig sabihin, kaya sinabing ito'y nagtsatsaga o nagsipagtsaga sila, sapagkat sa kabila ng banta ng hayop na sila hindi makakabili, hindi makakapagbili, or papatayin sila pag hindi tinanggap yung tanda ng hayop, sila ay nagpatuloy sa pagtsatsaga at ang sabi rito ay, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. So makikita po ninyo dito mga kapatid, as long as, ito po tandaan po ninyo mga kapatid, as long as na ang kautusan ng Diyos ay sinusunod mo, no? Wala hong problema kung ano man yung tanda ng hayop na yan. Basta't yung kautusan ng Diyos ay sinusunod mo, anuman ang mangyari, hindi mo matatanggap ang tanda ng hayop. At itong kapighatian na ito, Brother Johnson, ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Brother Johnson. Yan. Thank you, Brother Gomer, sa mga talata na ipagkaloob po ninyo. At doon sa ating kapatid, Brother Christian, yan ho yan. Kung ating po pag-aaralan ang aklat ng Apokalipsis, ay inararawan po at ang dami pong talata dyan na tumutukoy doon sa mga magtatagumpay. Yung maliligtas ay tinatawag ng mga overcomer, magtatagumpay, nandyan yung magtatagumpay, bibigyan ng corona, putong kasi nagtagumpay, nandyan yung bibigyan ng batong puti, ayan o. At tinawag din po silang mga hindi nahawa sa babae, kasi totoo na bago dumating ang ating Panginoon, ay meron pong kapighatian na mararanasan. Alam niyo po ba yung 144,000, yan ho ay paglalarawan sa lahat ng maliligtas. Yung pong 144 ay 12,000 times 12,000 yan. Alam naman natin yung number 12. Perfection po yan. Ibig sabihin ay perfect mga sakdal. At itong bumubuo ng 144,000 ay hindi ika nahawa sa mga babae. Sino yung babae? Alam naman natin sa aklat ng Apokalipsis na yung woman sa chapter 17 ay ito yung huwad na iglesia
na sa panahon ng kapighatian, yan ang aktibo na mag-uudyok sa gobyerno para i-persecute ang bayan ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, kaya magkakaroon ng kapighatian. Marami po dyan, uusigin, papatayin. At ipipilit ang kanila pong doktrina. Kasama na po dyan yung tinatawag po nating tatak ng hayop at yung bilang. No, kasama na po dyan. Kaya ang 144,000 na sabi ay hindi sila nahawa sa babae. Ibig sabihin ay hindi sila natinag sa tamang doktrina, hindi nila tinanggap ang ipinipilit na aral nung babaeng patutot sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 17, mga kapatid. Kaya yung pong binabanggit po dyan na hindi sila nahawa ay sa doktrina. Tinatawag po silang virgin. Hindi po nahawa sa mga babae sa aral ng mahuwad na iglesia. At isa pa po dyan, mga kapatid, ay tinatawag po silang mga pangunang bunga, first fruits, mga kapatid. Sila po ay blameless. Hindi ibig sabihin ay sinless, kundi hinugasan sa pamagitan ng dugo ng kordero. Hinugasan sila sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, meron silang may nakatala at nakasulat sa kanilang noo na ang ibig po sabihin ay at-tatak ng Diyos, sign of ownership, of confirmation na pag-aari sila ng Diyos. Mahaba pong i-discuss yan, subalit albalibasa ang hinihingi sa atin ng kapatid po natin na nagtatanong ay sa atin din po talaga paniniwala ay yung kapighatian ay mangyayari bago dumating si Kristo ay yes. Hindi po tayo tinatawag na pre-trib. No? Hindi po tayo pre-trib. Kasi Brother Johnson, meron ngang naniniwala na kaya hindi sila nagpe-prepare ay sapagkat naniniwala sila na bago dumating yung tribulation ay na-rapture na sila. Ira-rapture sila. So napakadelikado pong aral ito, mga kapatid, sapagkat kumbaga bibigyan ka ng hope na mali. Ibig sabihin binibigyan ka ng pag-asa na hindi pag-asa. Isipin mo, paniniwalain ka na huwag kang mag-alala dyan sa tribulation na yan sapagkat bago daw dumating yung tribulation na-rapture na sila. Pero dito maliwanag sa ating sa ating mga binasang talata, Brother Johnson, abay ipipilit yung tatak at yung hindi tatanggap ng tatak, hindi makakabili, hindi makakapagbili, at bandang huli, ipapapatay, ipipersecute. O kung ganun ang mangyayari, ibig sabihin, lalabas, hindi mo na kailangan pilitin kung nandun na sa taas pala, Brother Johnson, yung mga naligtas. Bakit pa gagawin ni Satanas ito kung sa kanya na lahat ito? Hindi ba? Kaya nga pagdating sa 12, ang sabi niya, sa 14-12, narito yung pagtsatsaga ng mga banal. Ang ibig sabihin, sa kabila ng kapighatian, Brother Johnson, na pinagdaanan nitong mga banal, sila ay nagsipagtsaga. At nandito yung katangian nitong mga banal na ito, nagsisitupad sila ng mga utos ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga kanina, Brother Johnson, as long as na alam mo yung utos ng Diyos at sinusunod mo, ay hindi ka makakatanggap ng tanda ng hayop, Brother Johnson. Yan po yung kumbaga sa ito yung tinatawag na pangontra sa tatak ng hayop. Ang pangontra sa tatak ng hayop, mga kapatid, ay walang iba kundi yung utos ng Diyos. No? Kapag tayo ay lumihis sa utos ng Diyos, ay sigurado, nandun tayo sa panig ng hayop, sa kalaban ng Diyos, Brother Johnson. Yeah. Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Kasi maraming, of course, alam po natin yung tatak ng hayop, tandaan ng hayop, at yan ay pwede nating talakayan sa ibang mga pagkakataon, Brother Johnson. Pero ang gusto ko lang ipaunawa dito ngayon, ito mga kapatid, as long as na tayo po ay lumalakad sang-ayon sa kalooban at sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, walang pagkakataon na yung tanda ng hayop ay mapupunta sa atin.
Brother Johnson. Na. Okay, so meron po akong ipapakita saglit lang po. Ito yung ating pag-aaral sa chronology of last day events. Bala ko po na ito ay i-lecture sa top 10 meeting. Yung chronology of last day events. Mga kapatid, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, alam nyo sa ating kapanahunan, kaysa pagtuunan mo natin ng pansin yung tuligsaan dito sa magkakapatid tungkol sa bakuna, ay magtalo-talo tayo tungkol dyan. Doon na lang tayo mag-focus sa mga bagay na alam natin kung bakit nangyayari itong mga ito. Dahil malapit na yung panahon. Tingnan natin yung nalalabing panahon natin ngayon. Ngayon, mayroon na namang banta ng, nabasa mo yun, Brother Gumer, yung balita, na pwedeng masama yung Pilipinas doon sa attack. Terrorist attack. Oo. Maganda yung sinasabi mo, Brother Johnson. So talagang ako ay gusto ko rin gawin yan. At siguro idagdag natin doon sa ating gagawing lecture kung halimbawa ay yung mga last day events na nangyayari ngayon. Actually, sa totoo lang mga kapatid, napakarami nang nangyayari ngayon na hindi natin alam, Brother Johnson. Kung ano na yung mga tinatawag na latest na nangyayari, ano ba yung mga development na nangyayari dun sa ating pong pag-aantay. So magandang makita rin natin ito, Brother Johnson, para yung ating mga kapatid ay magising. Kung may mga natutulog, ay kailangan ito na yung panahon na talagang tayo ay magising, Brother Johnson. Tama. At makapaghanda tayo na kumbaga, ito yung preparation na gagawin natin kasi nga talagang alam natin na ito'y darating. Huwag tayong, minsan Brother Johnson, inaalis natin sa isipan natin na mayroong darating na ganito. No? Kaya nga sabi ko nga, minsan nagbiro ako na kung halimbawa na hindi mo kakayanin itong tinatawag na itong Great Tribulation na ito, na kapag ipipilit na itong tinatawag na tanda ng hayop na ito, tapos dahil sa hindi ka nakapag-prepare, ay mapipilitan kang tanggapin ito, napakadelikado nito, Brother Johnson. Kaya nga, dapat talaga, napapanahon itong chronology of last days events. Kung inyo makikita ho dyan, mga kapatid, mula noong 1844, ayan na yung dyan na ipinoclaim yung three angels message at third angel's message. Tapos meron pong tinatawag na shaking time mangyayari, Sunday law, little time of trouble, at yung tinatawag po nating loud cry. Anong mga events yan at anong mga talata sa Biblia yan? Hindi ho yan ng kasulat yan at wala pong backup ng Biblia. Hindi po ganon. Lahat po yan ay may biblical support, mga kapatid. Tapos magkakaroon ng close of probation. Yan ang tinatawag na Day of the Lord. At dyan po ay mayroong tinatawag na Great Time of Trouble. At sa ilalim ng Great Time of Trouble ay mayroon death decree na mangyayari. Kaya doon sa death decree, ang mararanasan ng bayan ng Diyos ay parang trouble na nangyari kay Jacob. Tinatawag po yung Jacob's trouble. Si Jacob po nung siya hinahunting ng kanyang kapatid para patayin ay walang kapayapaan hanggang sa siya nagkaroon ng pangitain o panaginip. Matinding kabagabagan. Ang bayan ng Diyos sa panahon yan, mga kapatid, ay hindi nila iisipin, relax kami, ligtas kami, ganito yan. Hindi ganoon. Ang bayan ng Diyos ay the more na natatakot sila, lalo po silang nagkakaroon ng tinatawag na pagkapit sa Panginoon. Dahil sa trouble na kanilang nararanasan. Ang ganda ho pag-aralan po nito, mga kapatid. So, during the 7 last plagues, ano yung mga experience ng bayan ng Diyos? Ay, nako, kasarap nito pag-aralan. At hayaan nyo, papanalangin po natin. Yun nga po, nagtatanong paano maging top fan. Ang alam ko, magiging top fan ka kung ikaw ay laging nagsishare sa mga video ng pag-aralan natin. Nga pala mga kapatid, sa mga nanonood. Sa totoo lang, meron pong mga nanonood sa atin, wala man lang share kahit isa.
puntahan mo yung kanilang Facebook, walang share ng kahit na anong video ng programa. Nanonood lang, pero nakakalimutan nila na napakahalaga po ng mag-share kasi yung mga friends ninyo, mga relatives ninyo na gustong manood, mapakikita po nila yon at mapapanood po nila. So, yun po yung alam ko na nagiging member ng Takpan pagka sila po ay laging nanonood at saka sila po ay nag-share. Magkakaroon po sila ng badge. Saka Brother Johnson, alam mo kung bakit ko, di ba naikwento ko naman sa'yo kung bakit ko naisipang gawin ito. Kasi marami tayong friends sa Facebook, mga kapatid. Marami tayong mga kaibigan sa Facebook. Ngayon, kung wala man lang tayong ginagawa, halimbawa ito, hindi natin na-share sa kanila. Ibig sabihin, hindi natin sila binigyan ng pagkakataon man lang na malaman nila kung ano tayo. Mm-hmm. Kaya nga ang malungkot dito, Brother Johnson, sa dami ng friends mo sa Facebook, sino ba ang nakakaalam sa friends mo sa Facebook na ikaw ay Seventh-day Adventist? Tama. At ito yung paniniwala mo. Alam nyo mga kapatid, tayo ay mayroon tinatawag na bahagi, meron po tayong mission, at kung na-share mo yan sa iyong sabi nga nito, sa iyong sa Facebook mo, ay kahit papaano ay kampante kami na nagawa ka. At kung yung ginawa mo na yun ay tutulungan ng Panginoon, pwedeng yung isang kaibigan mo doon ay madala mo sa paanan ng Panginoon. Ito yung napakagandang nito, Brother Johnson. Ito lang yung nasa isip ko nung umpisahan ko itong ganito, na ang sabi ko sa aking isip noon, isang kaluluwa lang ang madala mo sa paanan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang buong langit ay nagpipiesta or nagkakatuwa, Brother Johnson. So dapat ito yung ating ilagay sa ating puso, isipan, na sa tuwing ating ginagawa na ganito, ma-share natin, isang kaluluwa lang, Brother Johnson. Tama. Napakalaking bagay po niyan, mga kapatid. Okay.